Purihin ang Panginoon, isang mapagpalang araw po sa lahat ng mga ginigiliw nating taga-subaybay. Muli, samahan po ninyo ako sa mga sandali ng pag-aaral at pagninilay sa ating pananampalataya dito po sa ating palatuntunan, Defend the Faith. Ako po si Brother Marco Evangelista, dito po sa Emmanuel TV Network. Mga ginigiliw kong taga-subaybay, Enero na. Pag sinabi natin ang Enero, ang unang papasok sa atin diyan ay ang selebrasyon ng debosyon sa mahal na Poong Jesus Nazareno. Pag sinabi ngayon yung Poong Jesus Nazareno, ang nabibida yata ngayon diyan ay yung Batang Quiapo. Ang totoong Batang Quiapo ang dapat nating i-celebrate. Walang iba kundi ang ating mahal na Poong Jesus Nazareno. Now, pag pinag-usapan natin yung Jesus Nazareno, aatake na naman sila. Sino sila? Yung mga hindi natin kapanalig, yung mga kaibayo. Unang-unang itatanong nila, nasa Bible ba yung Jesus Nazareno nyo? Siyempre po, sasagutin natin yan ng direkta. Nasa Bible. Pero alam nyo, kahit na masagot natin sila, di pa rin naman sila maniniwala. Di pa rin sila magkakaroon ng debosyon. Pero sa kapakinabangan ng ating mga ginigiliw na taga-subaybay, ang mga kaanib ng tunay na simbahang tinatag ni Jesus, ang mga Katoliko. Sagutin natin, nasa Bible po ba ang Jesus Nazareno? Basahin po natin ang bahagi sa Biblia dito po sa Mateo chapter 2 verse 23. At siya'y dumating at tumahan sa isang bayang tinatawag na Nazaret upang maganap ang mga sinalita ng mga propeta na siya'y tatawaging Nazareno. Sino po yung tinutukoy dito sa Mateo chapter 2 verse 23? Ang ating Panginoong Hesukristo. Ano po ang magiging pagkatukoy sa Panginoong Hesukristo? Sabi ng Biblia, at siya'y tatawaging Nazareno. So pag tinanong tayo, nasa Bible ba ang Jesus Nazareno ng mga Katoliko? Di buklatin niyo po yung Mateo chapter 2 verse 23. At another one, pag binasa po natin ang Marcos chapter 16 verse 6 sa Bible, ganito naman po ang ating makikita. Ngunit sinabi nito sa kanila, huwag kayong matakot, hinahanap ninyo si Jesus na taga Nazaret na ipinako sa krus. Wala siya rito, siya'y muling binuhay ng Diyos. Ano po ang paglalarawan ng Marcos 16:6? Chapter 16 verse 6. Ang sabi, hinahanap niyo si Jesus na taga Nazaret. Ano ibig sabihin nun? Jesus Nazareno, taga Nazaret. Kaya pag tinanong tayo, nasa Bible ba yan? Opo, nasa Bible. Another verse na pwede nating gamitin para sagutin sila kung nasa Bible yung Jesus Nazareno, ay ito pong bahagi ng Gawa, chapter 24, verse 5. At ang sabi po, sapagkat nangasumpungan namin ang taong ito'y isang taong mapanggulo at mapagbangon ng mga paghihimagsik sa gitna ng lahat ng mga Hudyo sa buong sanlibutan at namumuno sa sekta ng Nazareno. Sino po yung tinutukoy dyan? Sa Gawa chapter 24 verse 5, si Apostol Pablo. Ano daw si Apostol Pablo? Namumuno sa sekta ng mga Nazareno. Sino ba yung Nazareno? Di babalikan natin yung Mateo 2:23 at yung Marcos 16:6. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya pala sa Quiapo ay meron tayong mga tinatawag na mga Hijos del Nazareno. Sila po yung mga anak ng Nazareno katulad ni Pablo. Sekta ng Nazareno ang kanyang pinamumunuan. Okay? So dyan po makikita natin pag nagsuri tayo, meron pong sagot sa ating pananampalataya. The question, another question. Sinasamba ba ng mga Katoliko ang Jesus Nazareno? Opo, dapat lang po sambahin. Bakit?
Sabi nga po ng Biblia, mga taga-Pilipos, chapter 2, verse 9 to 11, at dahil dito, siya'y lubusang itinaas ng Diyos at ibinigay sa Kanya ang pangalang higit sa lahat ng pangalan. Sa gayon, sa pangalan ni Jesus, ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa, at para sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama, ang lahat ay magpapahayag na si Jesucristo ang Panginoon natin. Dapat po bang sambahin ang mahal na Poong Jesus Nazareno? Dapat. Ito po yung binanggit ko kanina sa 1 Juan chapter 5 verse 20. Alam nating naparito ang anak ng Diyos at binibigyan tayo ng pangunawa upang makilala natin siya na totoo. Tayo ay nasa Kanya na totoo sa makatuwid sa Kanyang anak na si Jesucristo. Siya ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Ang atin pong mahal na Poong Jesus Nazareno ay hindi lamang po ordinaryong taong katulad natin. Siya po ay tunay na tao at tunay na Diyos. At bilang patunay po ng Kanyang pagiging tunay na Diyos na naging tao, ang lahat po ng pagsamba ay nararapat na iukol sa Kanya at ito po ang sinasabi ng banal na kasulatan o ng Biblia. Mateo chapter 2 verse 11. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ni Maria na kanyang ina. Ito po yung kanyang kapanganakan. Nagpatira pa sila at sinamba nila ang bata. Sino yung bata? Ang ating Panginoong Hesus. Nasaan ipinanganak? Sa Nazaret. Sino ang sinamba? Si Jesus Nazareno. Yan po ay nasa Biblia. Another paragraph ng Bible, Mateo chapter 14 verse 33, at sinamba siya ng mga nasa bangka, tunay nga pong kayo ang anak ng Diyos. Sabi nila, sinamba ng mga nasa bangka yung tunay na anak ng Diyos. Sino ang tunay na anak ng Diyos? Si Jesus, taga saan? Nazaret. Jesus Nazareno. Kaya kahit saan pong anggulo ng Biblia ang ating sisipatin, totoo pong makikita natin na ang ating mahal na Poong Jesus Nazareno ay nasa Biblia. Pero alam niyo po, hindi naman nagtatapos dyan kahit anong paliwanag ang stand ng mga protestante to attack our devotion sa mahal na Poong Jesus Nazareno. Bakit? Ano po ba ang ibig sabihin ng Nuestro Padre Jesus Nazareno? Yan yung madalas nating naririnig sa mga deboto. Ang itim na Nazareno po ay tinatawag nating mga deboto, tayong mga Katoliko, bilang Nuestro Padre Jesus. No? So ang ibig sabihin po ng salitang Nuestro ay mula sa wikang Kastila o Espanyol na kung isasalin po sa wikang Pilipino o sa wikang Tagalog ay amin, atin, amin. Sa English, our. O-U-R. So yung pagbanggit natin ng nuestro, ang ibig sabihin niyan ay atin, amin, our. Ang padre naman po ay maaaring isalin sa wikang Tagalog, ama o tatay. At sa wikang English, daddy, papa, or iba pa, kung ano man tawag natin. So sa direktang pagsasalin po ng Nuestro Padre, ang pagtukoy po dyan ay aming ama o yung tukoy sa English, our Father. Pero may another question. Bakit Nuestro Padre ang tukoy natin? Aming amang Jesus Nazareno. Samantalang ang turo ng simbahan, si Jesus ay ating kuya. Bakit naging ating ama? Mukhang dalawa na ang ama, si El Shaddai o si Yahweh. Tapos itong Padre Jesus Nazareno, ama pa rin. Naku, pagkaganyan po, maliligaw nga tayo kung hindi tayo magsusuri. Tatandaan po natin sa ating pananampalataya, lahat po'y tama. Ang nagkakamali ay yung hindi po nag-aaral. Ngayon, para mas maintindihan natin, sa Catechism of the Catholic Church, number 963, si Jesus ay angkop na tawagin nating kuya. No? Pero sa ating debosyon,
tinatawag natin siyang Nuestro Padre, ating Ama. Para mas maintindihan natin, sumipi tayo ng isang bahagi sa Lumang Tipan. Ito po ay nasa Isaiah chapter 9 verse 6. At ang sabi po, sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin, ibibigay sa kanyang pamamahala, at siya ay tatawaging kahangahangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. So mula po dito sa Isaiah 9:6, maliwanag ang pagkakatukoy, yung sanggol na lalaki na ibinigay sa atin ay tatawagin pong walang hanggang Ama, Nuestro Padre. Kaya wala hong contradiction iyan, sapagkat dito po'y ipinapakita ano bang klaseng Ama si Jesus. Sa paliwanag po ng mabunying obispo ng Diocese ng Caloocan, at ngayon po inahalal na kardinal ng ating simbahan, si Bishop Pablo Virgilio David. Pinaliwanag niya sa isang pagtitipon ng mga deboto ng Nazareno noon pong January 9, 2021. Sabi niya, ang isa sa bagay na matagal ko nang tinatanong tungkol sa debosyon sa Nazareno ay kung bakit ito tinatawag na Nuestro Padre, sa Kastila ang ibig sabihin ay aming Ama. Kaya minsan tinanong ko ang isang deboto para maintindihan ko ang kahulugan. At ang sagot nila ay ganito, kasi po, pari siya, di ba? Si Jesus ay pari. So ano po ba ang dapat nating itawag sa pari? Di po ba Padre? So napaisip daw po itong si Cardinal David, no? Si Cardinal na po ngayon ang kanyang titulo. Sabi niya gano'n, oo nga naman, ang ibig sabihin ng pari, padre, saserdote, no? Ay Nuestro Padre, aming Ama. No? O sa Tagalog nga ay pari. Kaya ang ibig sabihin, pag binanggit na Nuestro Padre Jesus Nazareno, ang proper translation daw ay hindi aming Ama na ang level ay katulad ng kay Yahweh, kundi aming Ama bilang aming pari, sapagkat si Jesus ay ang ating dakilang saserdote. So sa Hebreo chapter 7 verse 11 to 28 ay makikita po natin doon ang batayan ng pagkapari ng mga Levita. At ang pagkaparing ito ay nauugnay sa pagkapari ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya sa paliwanag po ng ating mahal na Kardinal Pablo David, sinabi niya na ang tunay na pagiging walang hanggang Ama ng Panginoong Hesukristo, ang ating mahal na poong Nuestro Padre Jesus, ay ang kanyang pagiging pinakapunong pari at ang kanyang pagkapari ay magpakailanman. So yan po ang ating dapat na maintindihan, mga ginigiliw kong taga-subaybay. Ito na po ang pinaka-petmalong atake ng mga protestante. Nako, masamang sambahin nyo, kasi binanggit ko kanina, sinasamba natin si Nuestro Padre Jesus Nazareno. Masamang sambahin niyang rebulto. Tingnan nun ninyo ang pagkakamali ng kanilang kaisipan. Pag sinabi po nating Nuestro Padre Jesus Nazareno, tinutukoy po natin ang ating Panginoong Hesukristo na nakaluklok sa kanan ng Ama. Nasa langit po. Pag tinukoy po natin na itim na Nazareno, ang tinutukoy po natin yung imahe na nariyan po sa Basilika sa Quiapo. So may iba pong, meron pong pagkakaiba yon. Pag ang pagtukoy ay itim na Nazareno, tumutukoy po yan sa image. Bawal pong sambahin yan. Hindi po yan dapat sambahin. Pag tinukoy natin ay Nuestro Padre Jesus Nazareno, ang tinutukoy po natin ay ang mismong persona ni Jesus na nasa kanan ng Ama sa langit. Kaya dapat nating maintindihan ang ating pananampalataya para hindi po tayo maligaw. Tandaan po natin, uulitin ko, pag binanggit ang pagtukoy, itim na Nazareno, ito po ay pumupoint sa image. Yun pong ating pinuprosesyon. Hindi po yan pwedeng sambahin.
kahit tuldok. Bawal. Pero pag tinukoy natin, Nuestro Padre Jesus Nazareno, ito po'y tumutukoy dun sa nakaupo sa langit. Yung mismong persona ni Jesus. Kaya nga sa awit, di ba? Sinasabi natin, Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Ang tinutukoy doon, yung nakaluklok sa kanan ng Ama. Hindi ang rebulto na ating pinoprosesyon. Bilang mga Katoliko, bilang mga deboto, mag-aral po tayo, magsaliksik po tayo para hindi po tayo madaya ng mga sumusulpot na mga ngaral na binabaluktot ang katotohanan tungkol sa ating pananampalatayang Katoliko. Muli, maraming salamat po sa inyong pagsama sa akin. Hanggang sa mga susunod po nating mga episode at mga pagtalakay dito po sa ating programang Depend the Faith sa Emmanuel TV Network. Samahan niyo po akong lagi. Ako po si Brother Marco Evangelista na laging nagpapaalalang ang Diyos ay sumasa atin, Emmanuel.